Ngayon, nakakabahala para sa aming mga MC rider, taxi. Siyempre, apektado yung hanap buhay namin kasi una-una, yung nangyayari ngayon, sunod-sunod yung krimen. Itong nakaraan lang, nasaksak yung isang mobile rider, tapos ngayon may binaril sa Cavite. Kaya sa amin, apektado talaga hanap buhay namin. Imbis na, kasi sa gabi kasi, talagang may mga bumabiyahe na MC taxi, hindi maiwasan eh. Lalo pag nakakailangan talagang kumita ng malaking pera, hindi naman, kahit sapat lang nakakita sana eh. Kaso nga lang, yung ganung nangyayari, ngayon talaga halos lahat kami apektado kasi natatakot kami. Lalo pag ang pasahero namin sa gabi, lalaki, ang inaano namin, kinakabahala namin. Tsaka yung mga lugar na alanganin, doon kami nababahala eh. May mga area kasi talaga na madalas nangyayari yung ganun. Nag-pick up ka ng pasahero, di mo sure. Pagsakay niya kung criminal na ba yung sakay mo, wala kaming assurance. Yung security ba? Ang masasabi ko lang, yung visible, maging visible yung mga pulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh. Hindi ka tulad dati, panahon ni Duterte. Talagang safe. Pero ngayon wala. Sabi nila safe. Walang safety ngayon. Pag-iingat ngayon ang ginagawa. Sa akin, ang ginagawa ko na lang, pag bumabiyahe ako ng gabi, hindi na ako nagpapaabot ng mga alas 12, lampas na alas 12. Mga 9 or 10, yan, gumagarahin na ako. Tapos pagdating sa pasahero siguro, namimili na ako pasahero. Minsan, nagagawa ko i-cancel kahit mahirap mag-cancel, lalo pag lalaki yung sakay. Tapos yung pick up tsaka drop area location, kung mga alanganing lugar, hindi na lang namin kinukuha. Ganun lang ginagawa namin. Makakalungkot na po sir. Kasi sunod-sunod na po eh. Kaya ako ngayon, doble ingat. Pag sa gabi, hindi na ako masyadong nagsasakay lalo pag lalaki. Tsaka pag mga iskinitan, hindi ko na pinapasok. Tsaka inaalam po yung sir kung ano yung mga delikadong lugar. Pero paano kayo naapektuhan masyado po sa mga nangyayari? Sobra sir, siyempre, yun eh. Nakakaawa rin yung nangyari dahil single death yun eh. Pati kami, nalulungkot eh, mga kabaro namin. Tsaka sir, yun nga, takot, pagkabi. Ilag na talaga. Kaya, kasi laki akong alas 12, sa nalaw na, inaabot ako ng gano'n eh. Pag may booking na gano'n, skinita, na po sir. So, kung ingat ako. Ngayon, gano'n na pag-iingat siya. Anong panawagan sa government? Sana po ma-actionan yung mga ganun sir pa, yung higpitan pa. Kasi lapanan na naman ngayon yung mga masamang gobe, wala nang pinipili. Tsaka sunod-sunod na po, puro insitatso po yung inaano nila. Madami ng lugar na hindi talaga safe. Namimili na lang din talaga ako ng pasahero, tsaka ng booking, tsaka didepende din ako sa pick-up saka sa drop-off niya. Tapos sa gabi ba, inaabot ka pa ng madaling araw? Oo, sir. Inaabot din ako ng madaling araw, pero ang booking ko, piling-pili lang talaga, sir. Ganun lang ako bumiyahe. Mas more on mga babae ang sina-approve ko o... Nagsasakay din naman na lalaki, sir. Kaso, depende rin sa drop-off. Kunyari, ang drop-off netong lalaki, SM Mega Mall, yan, yung mga mall, yan, safe yan.